Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Aris. Galit yung anak ko. This reading is for you. Tingnan natin na iyong May 10 to 16, 2026. Maraming salamat muna sa aming subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Ay May. Salamat sa nakataban ng puso yung mga comments. Yan, sa mga nag-hypes po ng aking video, sa mga nag-like and comment, maraming salamat po sa inyo lahat. At sa mga nagpa-personal reading, syempre maraming salamat sa inyo. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, gusto niyo makuha natin, all the details is in description below. God bless you all. General reading tayo, Aris, energy reading, vice versa. Let's ikuha tayo na iyong repeating number, angel's number. Para kay Aris this week, angels, uy, alignment. Aba, magkakaroon ka na ano. Tingnan natin. Okay. Secret yun, syempre. Meron kang 1, 29, 32, 34, and 20. Gemini, Sagittarius, Leo, Libra. Okay. Dito sa situation mo, okay, you want to start and you begin into your life, maaaring may mga bagay ka na iniisip this time, pero nahahata ka ng sitwasyon. O may mga sitwasyon na nahahata ka ng nakaraan sa iba sa inyo. Nagkakaroon ng mga reflection from the past or sometimes feeling emotions. Or may mga bagay ka na ini-imagine, iniisip, pero nahadun sa point na yon. Or na yung point of you want to start and you begin into your life, parang nagkakaroon ka ng thinking. Hindi ko alam kung bakit lang. Nagkakaroon lang ng konting, hindi ko alam kung worrying ito or doubt or unclear situation, pag-aalinlangan, maybe na doon sa point na yun, ano. Ako nakikita sa iyo na gusto mo na umpisahan this time sa nakikita ko sa iyo dito. Maaaring na yung point na iniisip mo yon or nagsisik in out ka ng information, maybe na doon sa point na yon, or naghahanap ka ng mga information. May mga bagay ka na you want to start to transform sa iba naman, ganun ang thinking, no, pwedeng about sa pera, sa trabaho, o kaya kung may negosyo ka, pwedeng na sa finances, pwedeng na doon sa point na yun, ano, ako nakikita sa iyo. Magkakaroon ka ng questioning, quarrel sa isang babae. Hindi ko alam kung sino yung babae sa buhay mo or sino yung babae na to. Pwedeng natin yung point na makakareceive ka sa kanya na, yun nga, tulad sabi ko, communication, quarrel or quarrent, or may mga messages, news, or may sasabihin siya sa'yo, maybe na sa point na yun, no? Or pwedeng isa siya sa nakapagbibigay sa'yo ng feeling emotions, or vice versa sa iba na isa siya sa nag-aalala pagdating sa'yo. Or ikaw ang nag-aalala pagdating sa kanya. Ganun na. Or handun din yung point na pwedeng may pag-uusapan kayo related to money situation or sa mga valuable things situation, pwedeng nahaton sa point na iyo. Ang nakita ko rin dito, you're doing something activity or maybe may mga gagawin kayo doing your passion na maaring ginawa mo na noon na muling gagawin mo siya muli ngayon. Pwedeng nangyari na noon tapos mangyayari siya muli or gagawin mo siya muli, parang na doon sa point na yon. So nakita ko dito. Sa iba naman sa inyo is may mga papuri, no? Makaka-receive ka ng papuri or pasasalamat or ikaw ito sa tao na yon o kung kanino man yon. Maaari din iba sa inyo is yun nga, may mga kasiyahan. When it comes naman dito is there's a new love coming sa iba or pwedeng may nakakausap ka na, pwedeng na doon sa point na yun, pero nagkakaroon lang ng thinking or doubting, pwede, or unclarity ito, no? Unclear pa sa iba sa inyo. And then also, iba sa inyo, maybe you're a networking situation, nasa networking kayo, artist, TikTok, Reels, Facebook, kung ano mga platform, YouTube, kung ano mga social media na meron ka. Meron din ako outgoing situation, pwedeng may mga pupuntahan ka na
na outgoing situation, may mga either traveling malayo o malapit, basta may mga outgoing, ano, ako nakikita sa iba sa inyo. Sa iba naman sa inyo is pwede rin na nagtatrabaho kayo sa isang sikat na company or pwedeng ikaw yung sikat o kaya may mga nakakasalamuha ka na sikat na tao, ganyan. Sa iba naman na yung public situation no, siguro humaharap ka sa in public, baka you're doctor, nurse, teacher, ano ba, caregiver, pwede rin siya sa basta yung mga humaharap sa sa mataong lugar. O pwedeng ano ka, may mga marami ka lang talagang kasamahan. O kaya is may mga kakaharapin ka na mataong lugar. Pwedeng nato sa point na yun. Yun na nakikita ko sa iba sa inyo. And then also, yun lang din ang nakikita ko dito, no? Sa ngayon. Tingnan natin i-repeat yung ano mo. Angels number, 00, baka nakita ka ng mga angels number, 000, 222, 0808, 1212, and light up. Ay, magkakaroon ng light up sa'yo. Ay, magkakaroon ka ng light up, oh. Just a change happen into your life. Ibig sabihin, magkakaroon ng light up sa'yo to change something into your life, no? Hando yung resetting coming or magkakaroon ng pagre-resetting. Siguro may mga matatapos na, may tatapusin ka na, or may umpisahan ka na, or umpisahan mo siyang muli. Pwedeng nando sa point na yun, ano? When it comes sa'yo, isa nito yung point of alignment. Pwedeng i-align mo na yung sarili mo, or i-align ka na ni universe sa sitwasyon na para sa iyo. Nando sa point na yun, no? Or bibilis you kasi we have the action din sa nakikita ko sa iyo dito. And then may mga new experience na gagawin or pwede rin naman magte-take action ka sa mga gusto mong itry this time na new situation o kaya is stepping up sa iba sa inyo or sa iba sa inyo innovation or leveling up ito no sa iba sa inyo. May mga bagay ka na mag-focus ka na sa iyong mga needs, desire, maybe na din yung hobbies, kung meron ka mga hobbies na situation na gagawin o gagawin siyang muli, pwede na-handle sa point na yon. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. Pagbabalik ng strengths, ano, kasi we have the 0, also the abundance, pagbabalik yan ng strengths and this is the alignment situation. Okay. Mas, nandito na yung alignment of, kasi tatlo lang siya, no? May isa pa na dapat na to, yun yung pagtatrabahuhan mo, no? So nakita ko, kaya handito rin si action. Sabihin, you need to take it action and try to control and balance kung ano talaga at ano talaga yung gusto mo to align yourself, no? Na doon yung point. You need to take it action din. And limitless potential, reset, relaxation, tulad sabi ko, baka may mga traveling situation, malayo o malapit yan, or handle yung unknown and surrender, finish line, success, and victory, congratulations. It serves as a timely reminder that anything can be accomplished. Yun na nga, tama na nga. Kasi, 0 kasi is the ending and the beginning, no? Ibig sabihin, yung 0, alam mo yung point na nandito ka sa loob ng 0 na to, magwawagi ka, matatalo ka, magwawagi ka, magtatalo ka, kahit na anong mangyari sa buhay mo, malalakpas at malalakpasan mo yung mga hirap na pagdadaanan mo. Kumbaga, mahirap pero mariresolve at mariresolve mo yun. Yun ang nakita ko sa'yo, ha? And if you can dream it, there is no reason you can make it in reality. If something is in possession of another person, it is also available to you. Ibig sabihin, kung yung tao na yun is lucky siya, huwag mo iisipin na bakit ikaw hindi, bakit ikaw ganito, bakit ganyan. Kasi there's a process. Parang ano yan parang Wheel of Fortune is a 0 is the Wheel of Fortune, di ba? Ibig sabihin, pinoproseso ni universe yung the better and the best yung ibibigay niya talaga sa iyo. Kumbaga, mas niluluto niya talaga yun, para ibigay sa iyo ng perfect. Kasi syempre sa dami na rin na pinagdaanan mo sa life, yun yung ibibigay niya sa iyo na perfect. Anything can accomplish, kumbaga, no? Kaya wag mong isipin na bakit siya, ganun do. And syempre, so try remain calm.
What meant for you won't pass you by. Let go of tension. Relax. Kasi minsan pag lumakpas sa'yo yung isang sitwasyon, kung sa'yo yan, hahabulin ka niyan eh. Lumakpas man sa'yo yan, hahabulin ka niyan. As in, kung para sa'yo yung sitwasyon na yon, para sa'yo yung tao na yon, para sa'yo yung, kahit lakpasan mo yan, tutungo pa rin yan sa'yo. Ganun yun. Energy ni Aries. Well, congrats kasi victory and success is coming. Kasi dito sa 4-0 yan, kompleto. Okay. Your energy this week. Okay, energy mo, Aries. Wow. Ay. Okay, ang nakikita ko sa yung energy mo is nandito ka na sa sitwasyon mo na mas gagamitin mo ngayon yung intellect mo than to your heart. May mga bagay ka na natatapusin, may mga bagay ka na naikakat, may mga bagay o sitwasyon ka na magkakaroon kasi na letting go with something. Na doon ka sa point ngayon, sa nakita ko sa'yo dito. Ang energy na nakikita ko sa'yo is a point of more on focusing to yourself sa mga bagay na gusto mo i-develop, sa iyong creativity o kaya sa mga new idea o yung mga new opportunity mo na naiisip or mga dumarating sa iyo, doon ka mismo magpo-focus na sa nakikita ko sa iyo dito. Ang nakikita ko rin sa iyo energy, talagang andun yung point na pagbabalik ng iyong tibay ng loob, andun yung moving forward, andun na yung point na mas magpo-focus ka na this time. May mga movement ako na nakikita sa'yo. Andun na rin yung determination mo or pagpapasya mo kung ano talaga yung pupukusan mo, kung ano yung mga hindi na kailangan. Parang nandun ka sa point niya. You put effort na, magpuput effort ka na talaga sa mga bagay-bagay o sitwasyon mo this time. Andun na yung point na mas magiging magpapakatatag ka this time sa nakikita ko dito. Nandun yung point na magkakaroon, parang gagamitin mo yung wisdom o yung karunungan mo to clarity kung ano yung mga bagay na gusto mong fokusan or yung mga project mo this time. Parang nahado ka sa point na yun, Iba dito may mga traveling situation. Pwedeng malayo man yan o malapit, magkakaroon ka ng mga traveling situation. Yun na nakita ko to. Nandun din yung point na renewal, hindi ko alam in what way Siguro when it comes sa sarili mo, magkakaroon ka ng more on renewal sa sarili. Yan. Kung dati medyo hindi nagiging maganda yung mga nangyari in the past, this time is more on renewal. Handun yung happiness, handun yung harmony, kumbaga sa nakikita ko sa iyo dito, handun yung development na situation pagdating sa iyo. Tingnan natin ang parating sa iyo. Nandito na kasi alignment. Pwede rin sa iba sa inyo is may kakausap sa iyo na babae or ikaw ang kakausap sa kanya. Isa or dalawa. Hindi ko alam kung susuportahan mo siya or hingi siya ng suporta or advice, vice versa. Parang may mga gano'n or consultant, mga ganyan. Kati na ilong ko May ganun No? Tingnan natin ang parating kay Aries. Parating po kay Aries. Thank you. Haso. Okay, parating sa iyo. Andito na to. Lumabas to. Okay, parating sa iyo. Parating sa iyo, may mga bagay ka doon na naiisip. Na kumbaga nagiging malikot o magalaw yung isipan mo. Kumbaga na doon sa point na yun, na may mga umpisahan ka na, actionan ka na, imumove ka na,
Ganyan. Baka iba sa inyo, naiisip mo na baka mag-exercise ka na o kaya may mga ifufurso ka na project or may mga ifufurso ka na idea this time na ito yung point. Parating din sa iyo is, ang nakikita ko dito sa iba is parang may hinihintay kayo. May paghihintay. Ako na nakikita. Kung ano man yun, hindi ko alam, pero handa yung paghihintay, either result or something reward or may mga hinihintay na situation. Handa na yung point na nakikita ko sa'yo dito. Alam mo ba na may lalaki? Ako nakikita dito. Hindi ko alam kung sino yung lalaki sa'yo, Aris. Pero may lalaki kasi ako nakikita dito na they want to talk to you. Dito, or ikaw ang makikipag-usap sa kanya. Or pwede rin itong tao na to is yung tao na nakakausap mo na or sa iba is makikilala mo pa lang siya. Yun ang nakikita ko dito Kuhanin mo lang yung sa'yo doon kasi magkakaiba kayo. Pwede sa isa, nakakausap na niya yun. O kaya sa isa is may bago siya makilalang lalaki. Ganun. O kaya is yung isa naman basta magkakaiba kayo. And then also, makaka-receive ka daw ng payo or opinion. Ikaw sa kanya or siya ito sa'yo. May mga time daw na mananakot yung ulo mo, yung paa mo. Yun ang sinasabi dito, no? Ang nakikita ko rin dito is parang may inaaral ka. Hindi ko alam kung ano yun or nahandun yung point of parang meron ka mga sinisiyasat, naghahanap ka ng mga katotohanan, ano dapat gawin, ito ba, ganito ba, dapat ba, ganun. Parang nahandun sa point na yun or nahandun yung point of urong-sulong situation sa iba o may mga bagay ka na nagmumuni-muni ka, pwedeng nahandun sa point na yun. May mga bagay o sitwasyon na you try, parang ina-analyze mo siya. Ang nakikita ko dito, yung mga bagay ka na ina-analyze, siguro gusto mong baguhin, gusto mong gawin, pwedeng nahandun sa point or may mga sitwasyon ka na ipa-progress this time sa nakikita ko sa iba sa inyo. Sa iba naman sa inyo is meron akong nakikita, ay, naloko na. Meron kang malalaman or maiisip or may makakausap sa iba na nakakaramdam ka ng emotional pain or disappointment. Kumbaga, there's an unexpected situation or unexpected flow of emotion happen. May mga ganun sitwasyon. Unexpected daw, sabing gano'n. Sa iba dito, siguro andun yung point of depression, pagkalito, kalungkutan, sadness, o kaya is trauma or feeling hopeless, pwedeng may mga heartache kasi ako na nakikita dito. Yun na nakikita ko Or pwede rin na ito is, ang sama naman. Kasi may devil ka. Sa iba sa inyo, kailangan nyo rin mas maging matalino kasi merong tao dito na hindi ko alam why, pero ano siya kung sasabihin mo na nakikipag-usap sa sayo or hindi ko alam kung relationship mo siya pero kasi itong tao to may dark thoughts sa'yo. Kung magkakaroon kayo ng pag-uusap related to a money o kaya kung may mga makikipag-deal sa'yo, collaboration sa'yo or basta pag-isipan mo talaga, pag-aralan mo talagang maigi kasi para hindi ka rin mag-mess, di ba? Sayang din. O kaya naman sa iba sa inyo, baka naman may mga pagkakagastusan nga. Pero tingnan natin yung pera mo dito sa sitwasyon mo. Huwag ka basta magpapabigla-bigla ng sitwasyon sa iba sa inyo Okay, magkakaroon ng mga ang daming may mga opportunity na darating sa iyo. Ba't kaya maraming tao dito? Siguro magkakaroon, sa iba dito magkakaroon kasi ang daming tao ko nakikita. Hindi ko alam kung may mga celebration happen, mga getting together, sa iba siguro, ando yung point of either close relationship man yan,
reunion, family unity, mga surprise event, mga ganyan. Pwedeng na doon sa point na yon, or may mga pag-uusapan kayo related doon. Ganyan, may mga happy gathering situation, joy, creativity, pwedeng na doon sa point. May coming home din ako nakikita, no? Hindi ko alam kung ano yung coming home mo. Pwedeng uuwi ka sa dating pinanggalingan mo, sa bansa mo, sa probinsya, kalapit baryo, or someone. Pwedeng papunta sa'yo. Dapat iwasan ni Aries this week. May mga time daw na makakaramdam ka ng pagod. Hindi ko alam bakit. Baka may gagawin ka. Okay. Dapat mong iwasan. Okay, dapat mong iwasan. Siyempre, iwasan mo yung mag-focus about to a sadness situation, ano. Iwasan mo rin na hindi ka makapag-let go, or iwasan mo yung mga tao na hindi pwedeng asahan, yung mga tao mapangling lang, ganyan. Iwasan mo yung magkaroon ng mga pagpapaliban in life. Kung pwede naman gawin na, bakit bukas pa, bakit sa makalawa pa, bakit sa isang linggo pa, yung mga ganun sitwasyon. Iwasan mo, syempre, yung hindi ka mag-focus sa mga pangarap mo sa buhay. Kumbaga, mag-focus ka sa pangarap mo sa buhay na balanse na pwede kang tumulong sa iba. Kasi iwasan mo yung buhatin, yung responsibilidad na hindi ka naman si Darna, hindi ka naman si Superman or si Spider-Man para ikaw yung bumuhat ng mga responsibilidad ng ibang tao, di ba? Kung pwede naman 50-50, mga ganyan. Yan, basta wag mo kakalimutan na mag-focus sa pangarap mo sa buhay. Ganyan. Iwasan mo yung magkaroon ka ng doubt, magkaroon ng mga distraction sa mga idea mo, sa mga gusto mong gawin, sa mga project or creativity na gusto mong gawin, yung ma-unproductive ka, yung magkaroon ka ng mga misinformation. Kaya ang sinasabi ko, di ba, kailangan mo magsiyasat ka, alamin mo, mga ganong situation. Siyempre, not to speak out, mga nararamdaman mo, by truth, sabihin mo yung katotohanan, sabihin mo yung opinion mo, sabihin mo yung gusto mong sabihin, mga ganong sitwasyon. In a good and a nice way, ha? Yun ang sinasabi dito. And then also, siyempre, umiwas ka sa mga sitwasyon na pwedeng ika-stress mo. Ika-stress, struggle, burden, mga ganon. Kumbaga, think advance. O, halimbawa, ito, may nag-aaway, tapos, ano pa yun, makikisalamuha ka. Siyempre, ano mangyayari? Madadamay ka, may stress ka doon, di ba? O kaya, magagastos ka, sobra-sobra gastos mo. O ano yung magiging result nun? Siyempre, stressed up, di ba? Basta iwasan mo yung mga ganong sitwasyon na pwede mangyari sa iyo. Kung may mga sitwasyon na need to recover it, ikat mo yun, i-let go, mga ganong sitwasyon. No? And love. Kumbaga, kailangan mo rin kasi mag-concentrate, no, sa mga pangarap mo sa buhay mo. Try new path. Kumbaga, may mga bagay na kailangan mo talaga na, kumbaga, try new path, o kaya yung, siyempre, alam mo sa sarili mo na parang there's something missing, di ba? Hanapin mo yun. Tanongin mo sa sarili mo, ano ba yung gusto mo? Ano ba yung makapagbibigay sa'yo ng happiness, fulfillment, joy, mga ganun. And then, mag-focus ka doon. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, love, Aries. Vice versa. Love po. Okay, when it comes, ay, ano ba yan, anak? Universe, ano tong ano? temperance, oh.
Talaga? Alam mo, isa yung naiisip ko dito. Teka natin. Sa mga single dyan. Okay, sa mga single dyan. Actually, marami. Yes, maaari may nakakausap ka na? Maaari may nakakausap ka na, no? Pwedeng iba sa inyo is... ibang lahi ba to? O iba yung lengguwahe niyo? O nasa ibang bansa lang to? Pwedeng may nakakausap ka na, isa or dalawa, hindi ko lang alam isa or dalawa. Maybe hando sa point na yun, no? Kung isa, di isa. Kung dalawa, dalawa. Pero ang nakikita ko kasi dito, huwag ka daw magmadali eh. Kasi itong choices na to, pag nagkamali ka daw, pwedeng mag-miss. Hindi ko alam why. Siguro doon yung point na you need to trust to your intuition. Sinasabi dito, kung be patient to make a choices, kung magkakaroon ka ng choices sa mga single dyan. Huwag mong madaliin talaga. Kasi may something. Baka ma-French tour ka lang nito. So, yun. Basta yun, alam nyo naman siguro na yan, no? Okay? Okay, kung kayo naman is nagkahiwalay, yes, nagkaroon ng paghihiwalay kasi nagkaroon ng lihim or nagkaroon ng pagsisinungaling sa relationship. Handa yung pagpapatawad, still spying pa rin naman siya sa'yo or pwede nakakausap mo siya or hindi man is itong tao na to is nahahatak pa rin siya ng connection or vice versa. Still valuing pa rin naman siya sa'yo, ang nakita ko medyo magulo o naguguluhan siya this time sa nakikita ko sa kanya, no? Pero ang nakikita ko sa kanya, gusto niya ng getting together. Alam mo yung point na ang nakikita kasi sa kanya is meron siya may mga tao na sumusuporta sa kanya o nagbibigay sa kanya ng pagmamahal o nakakonect sa kanya. Pero ang nakikita ko sa kanya doon, maaaring yung mga tao na yun tumutulong sa kanya, no, or nakapagbibigay sa kanya para hindi kanya maisip or pwede rin na pinapasaya niya lang yung sarili niya, kaya niya ginagawa yun, ganoon. Pero kung titingnan ko dito, nagkaroon talaga ng third party. Pero yung sa ngayon, yung meron siya mga tao na sinusuportahan siya. Pero itong tao ito, gusto niya ng getting together sa'yo. Kasi handle yung apology situation, ano, sa nakikita ko dito. Well, both of you naman kasi handle yung para nagkaroon na rin naman kayo ng kapatawaran sa bawat isa. Ang nakikita ko sa iba, ha, ganon. Yun. Ako nakita. Pero alam mo, kung babasahin ko siya dito, yung tao na nagkahiwalay kayo, there's a possibility na magkakabalikan kayong muli. Yun na nakikita ko. Kasi, darating yung time dito sa sitwasyon, mag-move si universe sa inyo. I don't know why. Pero, kung kailan hindi ko alam. Pero, yun yung buong basa ko dito, ha? Yun. Pero, hindi ko kayo pinapaasa kasi this an energy reading, ha? Pero kasi may mga time kasi na pinaghihiwalay ang isang tao kasi may mga bagay na kailangan pag-aralan. 'Di ba? Kumbaga, isa yung teacher sa inyo or both of you is magiging teacher. 'Di ba? Kung may pagkakamali isa, dadalhin siya sa isang sitwasyon para may matutunan siya doon. Or ikaw din, dadalhin ka sa isang sitwasyon para may matutunan ka doon. And then, darating yung time na mag-move si universe. Kung in a divine timing, i-move niya kayo pabalik sa isa't isa. Ganun yun. No? Kasi may mga lesson na kailangan mong matutunan. No? Handun yung point of enlightenment din. Baka kung sino nagkamali, inaano niya lang na ma-enlighten yung isa doon para mas ma-realize niya talaga yung value mo or yung pagkakamali na ginawa niya. Pwede nandun sa point na yun. Kaya huwag kayong may bitter kasi ako nakita. May bitter kasi ako kung ano eh. Huwag kang bitter, ha? Kasi energy reading naman tayo, okay? Trust the universe, trust the process, okay? Ang nakikita ko nakikita ko naman kung may third party kayo dito, sa nakikita ko dito, yes, sobrang stress, ando yung point na, siyempre, nagwo-worried pa rin yung sitwasyon, nagiging magulo, kasi option na lang din, ano? Pero ang nakikita ko kasi dito,
Kung sinasabi niya na friend niya lang yun, kaibigan niya lang yun, kasama niya sa trabaho, well, nasa sayo na yun kung maniniwala ka sa kanya. No? Pero dito kasi, ang nakikita ko dito is yun. Magaling din kasi magsalita ito eh. Yung tao, yung nakikita ko dito, magaling siya magsalita. Yun. Pero alam nyo na yan kung anong gagawin nyo sa may mga third party dyan. Kung kayo naman is walang third party relationship, ang nakikita ko sa'yo dito is you try to make it balance this connection. Yun nga lang, siguro may mga time lang talaga na hindi ko alam kung every night ba kayo nakikita o nagpupuyatan ba kayo sa bawat isa. Hindi ko alam, parang nandun sa point na yun. Or handun yung point na you try to make it balance this connection kasi isa sa inyo napakahaba ng pasensya. Alam mo yun? Mahaba yung pasensya, yun nga lang, may mga time lang talaga na worrying situation. Or may pinagdadaanan na worrying ang bawat isa. Or isa sa inyo may pinagdadaanan na worrying. Hindi ko alam kung sa trabaho siya, sa pera, or sa connection na ito. Maraming naiisip yung isa na para may mga well-wisher ako na nakikita, no? Na gustong gawin when it comes in this connections na nakikita ko dito. Yun. Pero ang hindi ko maintindihan dito, yung iba kasi dito, hindi siya love. Siguro, bago kayo nito, kung hindi siya, dito ha, kung bago kayo nito, kasi nandito pa lang yung point ng supporting to each other. Friend to support. Or handun yung point pa lang na learning, parang nagle-learn pa yung bawat isa sa mga bagay-bagay, parang enjoying life, parang nandun sa point na yun, no? Pero kung matagal na kayo nitong tao na ito, handun na yung point na, kasi iba dito bumubuo kayo ng pugad eh, alam mo yun, parang bumubuo kayo ng bagong foundation, mga ganun sitwasyon. Ganun din sa mga bago, ganyan. Pagbubuo ng bagong foundation, andun yung collaboration, andun yung joy and happiness. And then also, kung kayo is wala naman third party na matagal na, nakikita ko yung, siguro may mga, anniversary, parang gano'n. May mga celebration kasi ako nakikita when it comes in dito sa connection, baka naman may ikakasal na rin, sa iba. O may mga pupuntahan kayo kasalan, o may mga pag-uusapan kayo na kasalan. O nandun yung point of anniversary, mansary, mga ganyan. May mga parties, events, surprises ako na nakikita when it comes in this connection. Ikaw ito sa kanya or siya ito sa iyo. Money. Okay, when it comes sa iyong money, ay devil oh. Dalawang beses na siya lumabas. Anong pwede ko malaman dito? Okay. Yung iba sa inyo, naloko kayo? The Wheel of Fortune again, oh. Yung iba sa inyo, siguro naloko kayo. Or may mga pagkakautang na still nahatak nito. O kaya naman, yung iba naman sa inyo, pagdating sa pera, mag-ingat ka na lang, no? Sa pera mo, you need to see the fact of the situation. Kung tama ba, o dapat ba, kailangan ba. Kasi may nakikita ako na pagnanakaw. Or pwedeng maluloko ka. No? Or niloloko ka. Andun yung point na yun, no? Alam mo dito sa sitwasyon mo, hindi ko alam kung baka naman kasi may bibigyan ka ng suporta o kayo magkagastusan ka, kaya andun yung loss. No? There's a losing something valuable pagdating sa iyo. So nakikita ko rin dito, no? Ingat ka na lang din sa pagdating sa pera mo. Try to control and balance. Kung may mga bibilin kayo, make sure na lang kung tama yon, dapat ba, kailangan ba, ganyan. Yun nakikita ko dito. Basta mag-ingat ka sa pera mo. Pwede rin sa company mo. Halimbawa, sa company mo, niloloko ka pala, di ba? May mga pandaraya, ganun.
O maalim mo nakakausap ka, tapos dadayain ka niya. Mag-ingat na lang kayo. Basta pag pera na pinag-usapan, mas maging matalino ka. Ganun lang. Yung intelligent mo kasi magiging weapon mo eh. No? Yung key mo. Arigatou naman si God bless.